Hello guys! Welcome sa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review ng Maria Clara at Ibarra. So, nasa ikalawang episode na po tayo. At bago po ating mabiglang sumingit sa likod ko, bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutang i-share po ang ating video at i-like ang aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron po tayong YouTube channel at Twitch channel, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. At dalaw po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. Yun. So, as usual, kasama pa rin po natin sina Kuya Yeri at sina Gama. Merienda. Yes. Nagme-merienda kami. Garap ng tinola. So, yun. Nasa tayo. Kakatapos na panoorin yung pangalawang episode ng Maria Clara at Ibarra. So, kamusta naman? Ganda. Mas maraming Yum. mas may nakita tayong mga malalalim na ano. Kasi pumasok na siya doon sa ano sa libro eh. Doon nag-start yung yung story nito nung second episode. Na nagising na nga siya doon sa Sa book. Sa book, sa loob ng kwarto ni Maria Clara. And dito nga, kumbaga, dito niya natukasan na siya yung na parang parang feeling niya pinaprank lang siya. So kung ang kote, iniipit mo sa senyo dyan. Suga dito. Yan. Kawawa naman eh. Ayun. So dito parang feeling niya pinaprank lang siya, nasa real world pa. Parang lang daw nag-roleplay lang or may fiesta, may shooting ganon. So parang Disneyland lang ba? May roleplay. Social. Pero ayun nga, parang nahihiwagaan yung mga tao sa kanya kasi hindi siya masyado maintindihan dahil doon sa lingwaheng ginagamit niya. Which is Taglishness lang. Taglish yung sa kanya. Kaya, ang nasa isip ng iba, bakit ba siya? Sa bistisang inchik. Kasi alam naman natin si Barbie medyo may pagkasingkit ng konti, tas sobrang puti niya talaga. And actually maganda yung pagkaka-lighting dito kasi mukha talaga medyo morena si dito. Si Julian. Si Julian kumpara kay kay Barbie. So parang old times yung And dito yung naalala mo last time, yung sinasabi natin na may problema tayo doon sa kulay. Dito bumagay. Dito bagay talaga siya. Kaya lang, kung ilalagay mo siya doon sa sa real world, sa present world nga na yan. Hindi nagbago yung kulay. Hindi nagbago yung kulay, medyo sepia pa rin yung tingin ko eh. Kaya medyo naiilang ako. Yung sa color grading. Sana pinag-iba nila yun. Yung pagkukulay na yun kasi magkaibang mundo yun eh. Pero yun lang yung napakaliit na nitpick lang naman. Tumalon na tayo sa technical eh. Sa naman? Hindi. Sa loob. Yun. And dito nga, na-explore niya yung buong Intramuros. And ang nakakatawa dito, yung mga angulo, talagang maganda yung pagkaka-shot. As in, wala kang makikitang, yun ay di dapat nakunan, ganyan. Pa rin, well-preserved yung mga lugar. And, hindi naman siya yung parang fake na Kasi wala. nilagyan nila ng mga arte, nilagyan nila ng design. Pero saktong-sakto lang, hindi masyadong madami na parang, OA naman, sobrang dami na parang hindi naman ganyan sana. Dito parang, feeling mo talaga doon ko sa period. Diba? Malaking tulong din kasi na nasa lugar sila na sa panahong yon. Alam mo yung tawag dito, yung panahon na nanonood tayo ng General Luna. Ganun yung feel. Ganun yung feel. Hindi siya OA. Hindi siya over-decorated. Saktong swak na swak lang. And yung mga kulay, sobrang dito putok na putok yung yung mga tisa sa bahay, yung brown na mga ganda ng color palette. Tas merong magbe-break na green na mga halaman. May napansin din ako sa yung sa depth of field. Bukod sa yung wide shot na depth of field, yung pag close up, 'di ba? Pag naka-close up, yung kung sino yung subject lang, yun lang yung malinaw, malabo na yung nasa likod niya, sa tabi niya. Nung galing kay Julian yung camera,
siya yung galing kay sister sa madre yung camera. Malabo kay Julian. Nung nilipat, yung pinan yung camera punta kay Julian. Julian yung mula sa pagiging siya yung automatic na luminaw. Nung pinan na sa kanya yung camera, kahit naka-blurred siya kanina nung nagsasalita yung madre. Yung cinematography, maganda. Ayos, Parang hindi na lang to yung typical na TV program na pinapanood natin na nakapila yung mga tao, tas lahat ay isang type ng camera, walang depth of field masyado. So, dito talagang maano yung mata mo, hinihigop ka dun sa kung sino yung nagre-react, sino yung sasalita, at ano yung conversation. Kahit yung mga extra, sobrang... magagaling na Grabe. ng extras. Yung sa extra doon, ano to doon? Yung gumaganon. Bravo, palakpakan lang natin. Hindi ko maalala yung tawag eh. Gumaganon daw eh. Ay, sumakasamba. Parang samba style ba tawag doon sa Tagalog. So, magaling yung extra. Inisip ko nga baka theater actress siya. Oo. Siguro rin, magaling well-trained eh. talaga sila doon sa acting. Talagang wala kang tapon doon sa mga... Hindi hindi basta-bastang extra ang kinuha. Kung sino itong nakakilala sa theater actress na yung petulan po ng buhok, comment lang po kayo. Yun. So, yun nga, suot pa rin ni Barbie dito yung kanyang modern day clothes. And yung specific na kulay na ginamit dun sa niya, sobrang swak na swak dun sa muted na color palette ng background. Kasi muted na rin eh. Siya talaga yung unang-unang makita sa kahit anong angulo pumunta. Kaya galing nung nag-planning nito, hindi siya basta-basta suot mo to, yan, shoot natin. Hindi, may Makikita mo siya agad eh. Siya talaga yung titingnan mo yung paano siya umikot, namamanga doon sa mga lugar. Ano talaga, eye-catching. Hindi ka nababother doon sa... Ewan ko kung paano nila ni-rehearse, pati yung mga dumadaan, sakto lang din yung galawan eh. Pati yung speed ng kalesa na tumatawid. Hindi siya masyadong disturbing, enough para makita mo yung details. Sakto lang yung yung tagal nila doon sa frame. May isa pa yung wide shot na, hindi yung wide shot na kita yung kadalawang kalye. Yung ako doon sa low angle view. ang layo na abot sa... Ang ganda, grabe. Ang layo na abot ng sa camera. Tapos yung mga details, andun pa rin yung mga details ng mga tao. Tapos 2 beses nilang ginamit yun. Sobrang yun yung isa sa mga favorite na scene ko dyan. Kasi na-highlight yung lugar, pero hindi sila nag-agawan ni Barbie doon sa frame. Yan. Pinapakita Shot na yan. Ganda, sobrang Tapos galing. yung mga tao, parang wala ka makikitang out of place. Oo. Ganda ng wide shot. So, dito, napunta siya sa may simbahan. And, ang tingin pa rin ni Barbie, o ni Clay, pa rin parang prank lang, or acting lang yung nangyayari. Then, yun nga, meron siya nakakilala na na Indio. Sabi niya kasi may amo siya eh. So dito siya nang hiram nung Jaryo at doon nga 1884. So kumbaga nahilo na siya, pinagtitingnan siya ng mga tao. Ang ganda din nung umiikot na stylized. Hindi ka mahihilo eh. May effect lang talaga pag malaki yung TV mo. Pero hindi ka mahihilo ng... Tsaka itong hiniraman ni Barbie, ni Clay ng Jaryo. Mapapansin mo siya agad dahil maganda yung facial expression niya eh. Siya yung titukoy namin na parang theater actress ang dating. Hindi OA yung acting niya. Talagang saktong-sakto lang eh. May kakaiba talaga dito na hindi ko nakita sa mga telenovela before or kahit sa mga fantasy before. Kung kumpara mo siya sa Encantadia, ang layo nung style ng acting. Parang dito, sinabi ng director, tone down lang natin yung yung reactions, yung sakto lang talaga eh. Kaya, yun yung mahirap eh. Sakto. Kasi madaling mag-over and under. Ang daling mag-over nga. Di ba? Parang shoot tayo. Take 10, ulitin natin. Na nakakapangit talaga ng yun. Yung over and under. Kaya ito, yung paano siya mag-react doon sa mga sinasabi ni Barbie. Ang ganda nung palitan nila eh. Yung yung 2 extrang lalaki lang yung na-bother ako. Under yun eh. Yung ang tawag dito, yung akala siya, babaeng nga bayaran. Parang tawag dito. Napansin ni Gamay, sabi niya, nakatambay dyan sa likod nila. Tapos yun nga, tinanong na siya, ikaw ba babaeng bayaran? Sama ka sa amin, mga ganyan.
Tapos ito namang si ate nagpahiram ng ng dyaryo. Yun nga, sinasabihan niya na wag siyang lapitan, wag lumapit sa kay Barbie yung mga lalaki, ganyan. Oh, isa pa nga napansin ko sa dalawang lalaki yun, medyo hindi ganun yung Tagalog nila or pagsasalita nila. Kasi nga Espanyol ang ang way of language ng mga panahon na yun. Hindi Tagalog, hindi Filipino na kinagis na natin. Inisip ko nga rin baka daw sa mga matagal nasa mga elites. Ilustrado. Mga sila, social sila, kaya medyo iba yung pagsasalita nila sa mga normal na nakikita natin. Part yun ng social divide ng time na yun. Yes, oo. Tsaka alipin talaga yung tingin nila sa mga Indio. Sa mga Indio. Then dito nga hinimatay na si Clay. Si Clay. And nag-cut tayo dito, napunta naman tayo dun sa present, sa real world, kung saan hinahanap siya nung magulang at kapatid at mga ng kaklase. In time, ha? In time. In real time. So, sabihin. Kasi ongoing yung oras doon. Hindi huminto. So, kaya nga, napag-usapan namin kanina ni Gama. Baka naman, In and out. it's either in and out or talagang mahabang panahon siya mawawala at yung mga problema niya sa real world, mariresolve ba nung mga taong naghahanap sa kanya? Yung stepfather niya, yung nanay niya, yung talagang tatay niya. Yung parang yung absence niya yung magbubuklod sa kanila. Na, nung wala pala tong si Clay, parang may something missing. Tas, yun yung magbubuklod sa kanila. Kasi may mga ganong storytelling naman, di ba? So, ewan natin. Parang nabuo lang yung concept na yun sa isip ko na baka ganun. Ako naman, nabuo rin naman yan, pero nung nakita ko medyo may mga hint doon sa sa trailer, yung sa mahabang nila, sa mahabang parang music video ba yun? Kumakanta si Julian. Kaya medyo parang bumabalik talaga siya In and out. Kasi may hawak din siyang libro, tapos Tapos, ang dyan pala, most possible kaya, di niya alam yung di niya alam yung details sa No Limit Angere. So, dahil in or out siya, babasahin niya muna yung susunod na mangyayari. Tapos alam niya yung magaganap, mga trahedya. Susubukan niyang pigilin yung mangyayari. Kaso, may either pipilitin ng world na magtuloy yung plot. Teka. Baka yung in and out na mangyayari is doon mareresolve ba yung meron mga chapters kasi sa No Limit Angere na dinedicate doon sa backstory ng per character. Like yung chapter tungkol kay Elias, chapter ni Sisa, yung kay Basilio at Crispin, na not necessarily na kailangan ma-meet ni Clay. So, maaaring may binabasa siyang chapter, tapos sa ibang chapter naman siya papasok doon sa Oy, bakit? Ha? Bakit? Ba't ko babasahin yung cellphone ko? Masaya mo, habang nag-i-explain kami ni Gam. Tuloy ka ma. May babasa. Nasaan ba cellphone mo? Wala. Wala sa akin. Sige, tuloy natin. Tuloy mo sa Yuli. So, doon tayo sa doon na tayo sa May talaga pa cellphone. So, doon na tayo sa hinimatay si pag-usapan natin yung tungkol sa real world na hinahanap siya. Balik naman tayo sa No Limit Angere. Actually, maiksi lang yung yung commercial kumpara sa pilot episode. Mas maiksi nga mas maiksi lang din yung yung takbo ng niya, ng episode. Kasi siguro dahil sa pilot episode lang yung kahapon. So, yun, pagkagising niya, hinimatay si Clyde, diba? Pagkagising niya, nasa, na ulit siya, kwarto ni Maria Clara. At, nakadamit pang na siya, ba tawag gusto pa? Damit saya? Barot saya. Suot mo, senyori, Diyos ko. Hindi, barot kasi, di ba, barong. Kaya ayaw ko magitin. Anyway, naka-Pilipin niya natin na siya. So, ang una niya napansin, nasa anong bra niya? Wala siyang bra. Oo. Tapos yung pala, nakila Maria Clara. Kay Maria Clara, tapos curious siya. Para saan to? Tapos yung madre na-explain sa kanya, di mabanggit yung yung tamang word. Sana, namang si Maria Clara dahil dun sa damit na yun. Tsaka sa tahi kasi. Dahil yun ano gamit dun? Machine yung gamit sa pagtahi ng... masinsin daw.
namangha Kasi si na kasi, Maria Clara. manghang-mangha sila dun sa may bra. Tapos, nung bumalik sila doon kay Clay, at ninanap ni Clay yung yung bra niya, pati yung tinanong niya tungkol dun sa underwear, tapos hindi maintindihan nila, nila Maria Clara, tapos sa isip ni Clay, wala kayong underwear. So, parang may ang comedy style doon yung yung parang kinukutya di ba kinukutya siya dahil sa niya? Sa parang nawawalan siya sa para siyang nababaliw. Pero siya naman kinukutya niya yung mga yun dahil wala daw suot na underwear. So, yun. So, di ko alam ba't kailangan ko ng cellphone. Wala namang message. Yun. Ay, yung mo nakita? What's up? Okay. Okay. Wala dito. Mamaya. Sige, tuloy lang. Yun. Ang kinahinatnan ay parang yung mga kababaihan, nakasama sila Maria Clara, pati yung madre, magpapatawag ng psychiatrist. So, dadalhin siya sa mga mental hospital. To the point na, teka, 18-something lang na yung So, check pa namin, dinouble check namin. At meron na Meron na kasi 1808. Yes. Na-establish yung psychiatry. Kaya, kumbaga, plausible. So, yun, magaling, well-researched. Kasi baka mamaya ka ako nabibigla lang tayo o So, double check natin kung talagang period ba siya. Tsaka, hindi ko alam kung pag binalikan ba natin, si Sisa ay hindi talaga ginamot. Kasi nga, siya, Indio siya. Okay. So, baka lang yan, parang... Pero si Basilio Crispin ay ng sakristan, di ba? No, mga sakastan si... Pareho ba? Di ba Pero hindi na siya lang? nakauwi kasi. Di ba isang kapatid lang? O parehong sakastan ba? Pareho. Pareho. Si Basilio Crispin. Pareho silang inaabuso din. So, ewan natin kung mamimit natin yung mga characters na yun dito. Pero si Sisa, may hint na si yun eh. Si Andrea Torres. Pero yung Basilio Crispin wala. Sinend ko sa messenger Mamaya. Basta na tayo magtatagal. Okay. So yun, na-overheard ni Clay, kaya tumakas siya. Okay? And sa pagtakas niya, dito siya napadpad dun sa sa simbahan. At dito niya nakita si Padre Damaso. Oo. At pinaparusahan ni Padre Damaso yung babaeng tumulong kay Clay, yung magaling nating actor na extra yung parang theater actress. So, daw kasi parang pagtawag nun, babaeng bayaran daw kasi yung yung babaeng yun. So, ang ginawang parusa ni Padre Damaso, ginupitan niya. Para sa kanila kasi yun parang malaking yun malaking insulto yun or something. Malaking parusa yung paggupit ng buhok. So, umiiyak yung babae, ginugupitan siya, tapos na-shock si Clay. Yes, kasi nakita niya yung nanay niya na binubugbog. Yun yung pag-associate niya. Kaya nga, doon sa point na to, parang naisip ko na dito na yung paghahambing na wala pa talagang pinagbago mula noon. Ngayon, nangyayari pa rin yung pang-aabuso. And baka, through this novel, yun yung gusto ipahiwatig na hindi pa natatapos yung lessons na kailangan natin ma-learn doon sa kasaysayan. Kasi hindi tayo natuto. Dahil meron pa rin. May forms of abuse pa rin. So, ito naman, alam naman natin na righteous itong bida natin. Gustong tumulong. And natapos yung episode sa pinigilan siya. And guess who? Kung sino? Si teacher. At ang hula ko, si Pilosopo Tasha, si teacher. Maaari. Pero... Kasi ang role kasi nung sinuch ko ulit, siya, old scholar si Piroso Potasio. So, most possible siya yung At di nabanggit kanina bago umalis siya. Bago tumakas kasi si Clay, bago pumunta sa simbahan, bago nakita yung si Padre Damaso. Yung di ba, para siyang baliw daw sa sabi nila Maria Clara. Bala kayo padala sa sa mental hospital. Di nakikinig po sa Senyoy kasi diniscuss nga namin. Okay. Pambira! Ikaw gagawin namin sa mental sasagot ka pa Busy ako magbasa dun sa Oo nga, lalo mo pinatatagal Okay, so doon nga natapos yung episode na pinipigilan siya ni teacher. Na tinitignan ko rin ng dalawang anggulo na alam niya na lumalabas din siya sa libro or nandun na siya
separate na account, separate na tao na hindi niya alam kung nalalabas sa libro. Kaya pwedeng kausapin siya ni na wala din siyang alam. Oo. 'Di ba? Oo. So, yun nga, pinigilan siya para, kasi siya daw yung mapapahamak. Tapos, doon na putol yung yung episode. Ang isa pang dito, 'di ba, binabanggit ni Clay yung mga na sinasabi ni Clay na, "Uy, ikaw Maria Clara, tsaka si Crisostoma Ibarra, karakter kayo sa No Limit Tangere." Parang mapapaniwala kaya ng mga Kaya siya pinaghinala ang baliw dahil sinabi niya hindi, I mean sa habang tumatagal, habang nakikilala siya or magi-stop na siya banggitin yung mga mga words na yun, yung mga para hindi na siya pagkamalang baliw. Ewan natin. Subaybayan natin. Episode 2 pa lang naman and medyo maganda yung pacing, pati yung cliffhanger. Swak lang dun eh. So, kabang-abang. And meron nga nag-comment sa atin doon sa review natin kahapon. And, sino nga yun, Senyoy? May nag-comment, basahin ko. Ang sabi ni Yokat sa episode 1 review natin, ganda ng review nyo, sana per episode po. Ayun, nasa nire-review na po natin yung ikalawang episode. So, shoutout kay Yokat. At sabi naman ni Francis Panelo, Kabanata 11 po, Kapitan Tiago po ba? Hindi, Malalhaman pa lang natin yun pa yata yung susunod. Kasi dito na makikilala si Ibarra tsaka si Kapitan Tiago. Pero yung sabi nasa ni kasi ni Clay na ang Kabanata 2 yun, 'di ba? Ang hapunan, wala pa dun sa point na yun yung yung plot eh. Mangyayari pa lang dahil sa gabi pa lang daw mangyayari sa hapunan eh. So yun ang ating ang ating review sa Kabanata 2 sa ikalawang episode ng Maria Clara at Ibarra. Yes. So yun, syempre mag-end na tayo eh. Oo. Siyempre, wag niyo kalimutang i-like and share tong mga videos natin. Ala pa tayong widget. Yun. Siyempre, dumalaw kayo sa aming Facebook page at Instagram. facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming YouTube, Twitch, at TikTok na wala namang naka-upload. youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph, at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, dumalaw kayo sa aming website, www.fpsmediaph.com. Yun. So, maraming salamat po sa ating viewers, sa mga nanood po, at sa mga pag meron kayong gustong itanong, meron kayong gustong sabihin sa amin na hindi namin nasabi para sa ikalawang episode, mag-comment lang po kayo. Yes. Yun. Yun. So, hanggang sa muli, maraming salamat po. Kita-kits sa Kabanata 3. Abisala. Paalam!